Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, December 20. Ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Headline. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Office of the Ombudsman naglabas ng sabina na nag-aatas sa DPWH na i-turn over sa kanila ang lahat ng electronic devices na ginamit noon ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Panukalan 2026 budget, posibleng sa Enero pa malagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Senate President Tito Soto. Dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth Chief Emmanuel Desmas sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil sa 60 billion pesos na inilipat na pondo ng PhilHealth. Korte Suprema pinagtibay ang murder conviction sa mga pulis na umano'y nakapatay sa minor de edad na si Kian de los Santos sa drug war noong 2017. Negosyanteng si Charlie Atong Ang formal ng kinasuhan ng DOJ kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Metro News MMDA inilabas na ang Service Holiday Operation Schedule ng Pasig River Ferry. Number coding scheme sa Metro Manila suspendido ngayong holiday season. Sa ating Science and Technology News, libo-libong footprints ng dinosaur natagpuan sa Lombardy, Italy. Sa ating naman po lifestyle news, laser ginagamit sa pag-restore at pag-preserve ng column of Marcus Aurelius sa Rome. Para sa ating music trivia, ngayong petsa nag-number 1 sa US singles chart ang awitin ng English singer-songwriter na si Phil Collins. Ano ang kantang ito? Alamin. Balita kakaiba, isang lalaki sa United Kingdom walang tigil na kumanta ng Christmas songs sa loob ng 2 araw. Ang ating po oras, 6:35 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na bumaba ng 80 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. May tapyas presyo rin na 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng diesel at 1 peso and 60 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ang oil price rollback ay bunsod ng mahinang demand at ng gumagandang takbo ng peace talks sa pagitan ng Russia at Ukraine. 774 Balita Ngayon. Samantala, naglabas ng sabina ang Office of the Ombudsman na nag-aata sa Department of Public Works and Highways o DPWH na ilabas ang lahat ng computer at mga electronic device na ginamit ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakasaad sa sabina na isa sa ilalim ang mga device sa forensic examination ng mga law enforcement agency upang matukoy kung nagalaw, nabago o nabura ang mga data matapos na malantad sa publiko ang flood control scandal. Umaasa ang Ombudsman na sa full compliance mula sa DPWH para sa layuning may mapanagot at para sa integridad ng isinasagawang investigasyon. Ipinag-utos ito ng Ombudsman matapos ang pagkamatay ni Cabral na umano'y nahulog sa bangin sa Cannon Road sa Baguio City kamakailan. Samantala, tamang venue sa pag-usisa ng mga dokumentong naiwan ng nasawing si dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral, iginiit ng isang senador. Conde Batak sa detalye. Binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may tamang panahon at tamang venue para talakayin ang mga dokumento o impormasyong naiwan ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kasunod dito ang hiling ni Lacson na bigyan ng pagkakataon para magluksa ang pamilya ni Cabral na pumanaw noong Huwebes.
Ayon kay Lacson, mula noong siya ay mag-privilege speech tungkol sa anomalya ng flood control projects hanggang sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, lahat ng mga dokumentong nasa kanyang pag-iingat ay kanyang tinipon at isinumite sa kinaukulang ahensya. Dagdag pa ni Lacson, anumang papel na mula kay Yusek Cabral o sa iba pang resource persons ay kanilang ipinasa agad sa Office of the Ombudsman, Department of Justice at sa iba pang ahensya. Matatandaang 3 buwan bago pumanaw si Cabral ay naibigay nito kay Congressman Leandro Leviste ang mga dokumento tungkol sa mga anomalya sa proyekto sa DPWH kung saan may mga pangalan ng ilang senador at kongresista ang nakalista doon. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong report, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Posibleng sa Enero pa malalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 6.793 trillion pesos na 2026 General Appropriations Bill o GAB. Ito ay kahit pa pinalawig na ng Senado at Kamara ang kanilang legislative calendar para mabigyan ng sapat na panahon ang pagratipika sa Bicameral Conference Committee report ng panukalang budget. Ayon kay Soto, kung sisimulan at matatapos ng Malacanang ang pag-review sa enrolled budget, ay may posibilidad na malagdaan ito ng Pangulo bago matapos ang taon, gayunman duda pa rin siyang mangyayari ito. Musto dito sinabi ni Soto na posibleng sa unang linggo ng Enero na malalagdaan ni Pangulo Marcos ang panukalang budget. Sa December 29, nakatakdang ratipikahan ng Kongreso ang BICAM report ng budget bago ito mag-adjourn ng sesyon sa December 30. Bunsod nito, mayroon lamang 2 araw ang Pangulo upang reviewin at lagdaan ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Samantala, matagumpay na Open BICAM sa 2026 budget ipinagmalaki ng liderato ng Kamara. Narito po ang report ni Grace Mariano. Ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang matagumpay at kauna-unahan sa kasaysayan na bukas sa publikong deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa 2026 National Budget. Sa kanyang talumpati sa plenaryo ng Kamara ay taus-pusong binati at pinasalamatan ni D ang mga bumubuo sa BICAM panel sa pangunguna ni Representative Mika Swansing na siyang chairperson ng Committee on Appropriations, Majority Leader Sandro Marcos at lahat ng kinatawan ng 20th Congress. Diin ni D, ang isinagawang Open BICAM ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas bukas, mas malinaw at mas mapagkakatiwalaang proseso ng paggawa ng pambansang budget na para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ayon kay D, ang budget para sa susunod na taon na inaprubahan ng BICAM ay maaaring pagkatiwalaan ng taong bayan. Dahil ito ay walang insertions, hindi itinago, hindi minadali at hindi nilayo kundi naging bukas sa mata ng publiko. This was the first Open BICAM in our history. Isang mahalagang hakbang tungo sa mas bukas, mas malinaw at mas mapagkakatiwalaang proseso sa paggawa ng pambansang budget. Nakapagtapos tayo ng budget na maaaring pagkatiwalaan ng taong bayan. Isang budget na walang insertions, na hindi itinago, hindi minadali, kundi bukas sa mata ng publiko. This budget is historic, not only because the process was transparent, but because the priorities were very clear. It is a budget shaped by love for the country, a deep understanding of our people's realities, and genuine compassion for our kababayan. Yan po si House Speaker Faustino Bogie D. III. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman ng grupong Save the Philippines Coalition sina dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma. Ito ay may kaugnayan sa 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury matapos itong hindi magamit. Kabilang sa mga kasong inihain ng grupo sa Office of the Ombudsman laban sa dalawa ay ang plunder, technical malversation at grave misconduct. Ayon kay Attorney Jaime Mirales, abogado
ng mga complainant, hindi katanggap-tanggap para sa mga ordinaryong manggagawa ang paglipat ng pondo ng PhilHealth, lalo na at ginamit ang pondo sa ibang programa na hindi naman laan para rito. Una nang sinabi ng Korte Suprema na inilabas nitong desisyon na walang bisa ang special provision ng 2024 General Appropriations Act at DOF Circular na nagpapahintulot sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Paglilinaw ng Korte Suprema, labag ito sa Universal Healthcare Act na nagtatakda na ang pondo ay para sa benepisyo at serbisyong pangkalusugan lamang. 774 Balita Ngayon. Pinagtibay ng Korte Suprema ang murder conviction laban sa 3 pulis sa umano'y nakapatay sa nooy 17 years old na si Kian De Los Santos sa kasagsagan ng drug war ng Administrasyong Duterte noong 2017. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Joseph Lopez, nakasaad na napatunayang guilty sa kasong murder ang 3 pulis na sina Arnel Uwares, Jeremias Pereda at Jerwin Cruz. Nakasaad din sa desisyon na kahit ipagpalagay na ginagampanan lang ng mga pulis ang kanilang tungkulin, hindi pa rin napatunayan na ang pagpatay kay De Los Santos ay kinakailangan sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Pinagtibay rin ng korte na may sabwata ng mga akusado, kaya pantay-pantay sila ng pananagutan sa krimen. Sinabi rin ng SC na dapat bayaran ng 3 ang mga naulila ni De Los Santos ng 75,000 pesos bilang civil indemnity, 75,000 pesos bilang moral damages, 75,000 pesos bilang exemplary damages at 50,000 pesos bilang temperate damages na may 6% interest kada taon mula sa petsa ng pagiging pinal ng sesyon hanggang sa ganap na mabayaran. Samantala, PNP nangakong agad na ipatutupad ang mga resolusyon sa mga kaso laban sa mga pasaway na pulis. Itali po yung hatid ni Angel Garcia. Binigyan din ng Philippine National Police na agad itong ipatutupad ang mga resolusyon ng National Police Commission kaugnay ng mga nakabinbing kaso laban sa mga pasaway na pulis. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., seryoso ang pamunuan ng PNP sa pagpapanatili ng disiplina at integridad ng organisasyon. Aniya may mga kasong malinaw na paninira lamang laban sa ilang pulis na maayos sa ginagampanan ng kanilang tungkulin. Gayunpaman, iginit niya na walang puwang sa pambansang pulisya ang mga pulis na may kriminal na pag-iisip at mga abusado sa kanilang kapangyarihan at tiyak na matatanggal ang mga ito sa serbisyo, mawawala ng uniforme at badge. Ito'y matapos na iulat ang National Police Commission na matagumpay nitong naresolba ang mga nakabinbing kaso laban sa mga tiwaling pulis, kabilang ang mga kasong umabot na sa mahigit 25 taon ng pagkaantala. Ani Nartates, ipinapakita ng agara aksyon ng PNP ang pagiging seryoso ng parehong napulkomat ng PNP sa internal cleansing at sa pagpapanagot sa mga pulis na lumalabag sa ating batas. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, sa iba pang balita, formal nang sinampahan ng kaso ng Department of Justice o DOJ ang negosyanteng si Charlie Atong Ang kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, sinampahan si Ang at iba pang individual ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention sa mga regional trial court ng Lipa City, Santa Cruz at San Pablo sa Laguna noong Disyembre 19. Nasa korte na anya ang pag-i-issue ng warrant of arrest kapag natukoy na ang probable cause batay sa ebidensya at resolusyon ng panel ng prosecutors. Una nang nakitaan ng sapat na batayan sina Ang, ilang pulis at iba pang umano'y sangkot upang kasuhan ng 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Samantala, RFID systems ng mga expressway 24/7 ang upgrade para sa mas maayos na biyahe ngayong Pasko. Chanel Salazar sa report. Tiniyak ng Toll Regulatory Board na patuloy ang pag-aayos at pag-upgrade ng RFID system sa mga expressway upang maiwasan ang matinding traffic sa papalapit na Kapaskuhan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni TRB spokesperson Julius Corpus na mas bumilis na ang pagbabasa ng RFID matapos i-upgrade ang mga kagamitan at sistema ng mga toll operators. Iilan na lamang anya mga issue kagaya ng unread RFID tags,
at agad itong inaaksyonan ng mga naka-standby na technicians at RFID personnel sa mga toll plaza. Layo ng mga hakbang na ito na maiwasan ang mahabang pila at pagsikip ng trapiko sa mga RFID lanes, lalo na ngayong inaasahan ng pagdagsa ng mga biyahero bago ang Pasko. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:47 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Suspindido ang operasyon ng Pasig River Ferry sa ilang mga piling araw ngayong holiday season. Sa abiso ay nilabas ng MMDA nakasaad na walang operasyon ng Pasig River Ferry sa December 25 at December 29 hanggang January 3, 2026 para sa preventive maintenance system at pagpipintura sa mga ferry boat. Half day naman ang operasyon ng ferry sa December 24 habang regular operations naman ang iiral mula December 26 hanggang 27. Samantala, inanunsyo rin ng MMDA na suspendido ang number coding scheme sa Metro Manila mula ngayong araw, December 23 hanggang December 25 at mula December 29 hanggang January 2, 2026. Pinalalahanan naman ng MMDA ang publiko na planuhing mabuti ang biyahe ngayong holiday season, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat sa pagmamaneho. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 65 centavos. Nasa 68 pesos and 75 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 49 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 64 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi December 22. 53, 38, 23, 1, 10, at 18. May papremyo naman ito na 240 million, 1,724 pesos and 60 centavos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 4, 41, 15, 16, 14, at 36, kung saan ang papremyo naman ay aabot sa 10 million. 504,328 pesos and 80 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng mga naturang papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag na umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. At sa ating Science and Technology News, libu-libong footprints ng dinosaur natagpuan sa Lombardy, Italy. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Natuklasan ng mga Italian paleontologists ang libo-libong mga bakas ng paa ng dinosaur sa isang near-vertical rock face na nasa higit 2,000 metro sa ibabaw ng sea level sa Stelvio National Park, isang discovery na sinasabi nilang kabilang sa pinakamayamang site sa mundo para sa Triassic period. Ang mga bakas na ang ilan ay hanggang 40 sentimetro ang lapad at nagpapakita ng mga marka ng kuko ay umaabot na hanggang 5 kilometro sa high-altitude glacial Valley de Fraile malapit sa Bormio, isa sa mga lugar na paggaganapan ng Winter Olympics sa susunod na taon sa hilagang rehiyon ng Lombardy. Naniniwala ang mga eksperto na ang mga bakas ay iniwan ng isang malaking grupo ng mga herbivore na hayop na may mahabang leeg na posibleng mga plateosaur. Mahigit 200 milyon taon na ang nakalilipas na ang lugar ay isa pang mainit na lagoon na ideal para sa mga dinosaur na gumala sa madalampasigan na nag-iiwan ng mga footprint sa putik malapit sa tubig. Anila, ang mga fossilized na bakas sa paa ng dinosaur ay lumipat mula sa isang pahalang na posisyon patungo sa patayo sa isang dalisdis ng
ang bundok na naispata ng isang wildlife photographer noong Setyembre ngayong taon. Ang lugar ay hindi kayang mapuntahan sa pamamagitan ng mga trail, kaya kailangan gumamit ng mga drone at remote sensing technology upang pag-aralan ito. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, laser ginagamit sa pag-restore at pag-preserve ng column of Marcus Aurelius Rome. Detalye po iatid ni Mika Fajardo. Patuloy ang ginagawang restoration ng mga archaeologists sa Rome sa pamamagitan ng laser cleaning upang alisin ang mga layer ng dumi mula sa column of Marcus Aurelius, isang 1,840-year-old na obra maestra na nagdiriwang ng mga tagumpay ng emperador laban sa mga barbarian tribes sa kahabaan ng Danube River. Inaalis ng init na lumalabas mula sa handheld laser ang mga itim na deposito ng polusyon upang ipakita ang puting Carrara marble sa ilalim. Inukit noong AD 180, may taas ang column na halos 40 meters at naglalarawan ng higit sa 2,000 mga figures, kabilang mga Diyos, sundalo at hayo. Makikita rin si Aurelius sa maraming lugar sa column. Inilarawan sa relief ang mga karasan ng digmaan na nagbibigay ng impormasyon sa mga researcher ngayon tungkol sa panahong ito ng kasaysayan ng Roma. Ang haligay ay nananatili sa orihinal nitong lugar, ngunit ang karamihan sa iba pang mga ruins ng sinaunang Rome ay matagal nang nawala sa bahaging iyon ng lungsod. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, December 23, taong 1989, nanguna sa US singles chart ang awiting Another Day in Paradise ng English drummer, singer-songwriter, record producer, and actor na si Phil Collins. Ang Another Day in Paradise ay isinulat mismo ni Collins na unang single na inilabas para sa kanyang #1 din na album noong 1989 na may titulong But Seriously. Ang kanta ang ikapito at huling #1 hit ni Collins sa Billboard Hot 100. Ang Another Day in Paradise ay isinulat ni Collins upang magpalaganap ng awareness kaugnay sa problema sa mga homeless o walang tahanan. Inawit ni Collins sa naturang kanta mula sa perspective ng isang taong nag-oobserba sa isang lalaki na hindi pinapansin ng isang babaeng walang tahanan. Layunin ng Another Day in Paradise song ni Collins na iparating sa kanyang mga listener na huwag ipagsawalang bahala ang mga taong kapos at walang matirahan. Ang Another Day in Paradise ang nagbigay kay Phil Collins ng Grammy Awards para sa Record of the Year noong 1991 Awards Ceremony, habang na-nominate din ito sa mga kategoryang Song of the Year, Best Pop Vocal Performance Male at Best Music Video Short Form. Nakuha rin ang kanta ang British single sa 1990 Brit Awards. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang lalaki sa United Kingdom walang tigil na kumanta ng Christmas song sa loob ng 2 araw. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning! Yes, good morning mga kanyos. Narito natin balitang kakaiba ngayong araw na ito. Grabe, talagang 2 tulog na lang. Pasko na. Oo. Talaga naman na malapit ng Kapaskuhan, kaya yung ating balitang kakaiba, talaga namang relate dito. Tiyak lahat sa atin ang nakaranas ng kumanta ng mawiting pamasko, di ba po? Parang tanong, ilang oras mo kayang tumagal sa pagkanta? Kaya ka ba ng isang lalaki sa United Kingdom na kayang kumanta ng Christmas songs sa loob ng 2 araw nang walang pahinga? Ayon sa isang sandwich shop owner na si Dave Purchase, na kilala rin sa tawag na Mr. Toasty, kumanta siya ng 2 araw ng mga awiting pamasko para subukang makasungkit ng Guinness World Record. Sa loob ng 42 or 42 consecutive hours, kumanta siya ng mga Christmas carols nang walang pahinga at nalampasan ang dating record ng 40 hours na naitala sa Nigeria noong 2024. Umabot sa 684 na beses na paulit-ulit ni Dave
ang isang kinanta na isang Christmas songs playlist na binubuo ng 38 mga kanta. Kasama rito ang mga traditional classes tulad ng Jingle Bells, Jingle All the Way at mga modern hits mula kay Mariah Carey at Wham para hindi siya antukin at mawalan ng gana sa mahabang oras. Sinabayan siyang kumanta ng isang dementia choir, children's choir at mga locals na sumusuporta sa kanyang world record breaking attempt. Sa ngayon, naisumiti na sa Guinness World Records sa mga videos ng pagkanta ni Dave upang i-verify kung nasungkit niya ba ang world record. Well, talaga nga naman masarap kantahin ang mga waiting pamaskot at nagbibigay saya, no? Kakaibang ligayang hatid nito. Kaya abangan niyo lagi dito sa 774 ngayong panahon ng Kapaskuhan, mga awiting pamasko. Mayroon tayo ngayong segment sa Artist of the Month, mga awit na nagpasigat ng mga Christmas songs. Okay? Alright, ako si Dog Justin. Just out na go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balita ang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating bibigyan ng opinyon ngayong araw po ng Tuesday, December 23, 2025. Nananamlay ba ang ningning at saya ng Kapaskuhan habang tayo'y nagkakaedad? Ayan, kasi 'di ba, Kenny, no, usually yung Pasko sinasabi nila para sa mga bata. Oo. Ibig ba sabihin noon pag nagkakaedad na, nawawala na ba yung excitement sa pagdating ng Kapaskuhan? Hindi mo na nararamdaman ang talaga ng Pasko? Ganun ba yun? Dahil ba, hindi na ikaw ang nakakatanggap ng regalo, kundi ikaw na yung bibigay. Hindi sa napupunta sa wallet mo, nawawala ang nasa wallet mo. Correct. Ganun ba yun, mga kanyusik? Kayo po, ano po ang inyong masasabi sa ating pong topic yung araw po ng Tuesday? Nananamlay ba ang ningning at saya ng Kapaskuhan habang tayo ay nagkakaedad? Ang ating pong text line 0929-321-8738. Maaari rin po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, December 23, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Counting the days before Christmas happiness, mayroon na lamang po tayong 2 araw bago ang Kapaskuhan. This Christmas countdown is brought to you by Electron College of Technical Education. Sa Electron, trabaho ang maghahanap sa'yo. Ang ating po oras, 7:00 ng umaga.